it's me, Ira, and welcome back to my channel. For today's video, pag-uusapan natin yung top 5 na dapat gawin para makaipon. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin niyo na rin po yung notification bell dyan sa baba para ma-update po kayo kapag nag-upload po ako ng panibagong videos. So, ayan, ang topic natin ngayon ay ang aking experience sa kung paano ako nakapag-ipon ng pera. So, ano ba nga ba yung top 5 na aking ginawa para makapag-ipon? So, number 1, nangarap lang ako. So, ayun, marami akong gustong makamit, marami akong gustong makuha. So, lahat naman siguro tayo maraming gustong makuha o gawin. So, ako, ang pangarap ko lang na magkaroon ako ng bahay, maayos sa pamilya, makuha ko yung mga pangarap kong material na bagay. So, marami akong pinapangarap bukod doon. Tapos, pangarap kong magkaroon ako ng malaking negosyo. So, ayun. Pag mayroon ka kasing pangarap, mag-goal ka kung paano mo yun makuha. So, mag-ano ka ng target kung paano mo yun makukuha. Ano ba yung target na kailangan mo? Target na puhunan. So, ganyan. Para makuha mo yung pinapangarap mong negosyo o pinapangarap mong bahay. So, ganyan lang. Nagsimula lang ako dun sa pangarap. Inimagine ko yung sarili ko na kapag nakuha ko yung bagay na ito, ano kaya yung magiging buhay namin ng buong pamilya ko. So, ayun. Dun ako nagsimula. Tapos, sunod dun, isinama ko siya sa mga prayers ko. Kasi lahat naman daw ng bagay kapag sinasabayan mo ng panalangin ay paniguradong makukuha natin sa awa ng Panginoon. Number 2, yan. Nagnegosyo ako. Naghanap ako ng mga bagay na pwede kong pagkakitaan. So although may negosyo na ako na matagal na, ilang years na, ang ginagawa ko para makapag-ipon ako ng mas marami ay naghanap ako ng pwede pang pagkakitaan. So wala ako na maaring kumita pa ako. So, ayun. Nag-explore ako ng mga iba't ibang negosyo. Yung may nakita kong, ay maganda ata to. Sinusubukan ko lahat ng mga yon. So, kapag okay yung kita, di maganda. Pero pag okay, accepted ko naman na pwede akong malugi o hindi. Pero sa negosyo nga ay napaka-risky ng negosyo. So, ayun. So, nagsisimula ka pa lang, siyempre, mag-isip ka ng mga bagay na mas mabenta o panahon. So, yung seasonal na, nag-start ka ng February. So, ano ba yung dapat negosyo mo ngayong February? So, Valentine's yung occasion. Papasukin mo yung may kailangan sa bulaklak, sa mga gift items, sa mga magshota. So, mga ganon. So, kasi lahat naman ng bagay, hindi mo pwedeng hintayin na dumating na lang. Kailangan mong gawa ng paraan para makuha mo. So, ano ka mag-ipon, may negosyo ka para marami kang source ng pera na pwede mong ipunin. Number 3, matipid ako sa practical. So, pagdating sa mga bagay-bagay na binibili ko, iniisip ko muna yung yung kung magkano yung presyo, kung sulit bang bilhin, yung ganong item. Binabudget ko yung mga bagay na mula sa pagkain, sa mga bilihin. So, nakabudget yan. Meron akong mga expenses, nililista, saka yung aking income na pumapasok. So, para na-monitor ko yung income ng bawat negosyo ko. Doon sa pagiging practical, ayan, dito mapapasok yung mga, di ba, dito nawawalan ng kada halos buwan, mayroong mga okasyon, birthday, kung ano pa man na okasyon na mayroon sa pamilya. Sa amin, ginagawa ko sa mga birthday na yan, hindi yung yung bonggang handaan. Yung simpleng kainan lang ng pamilya, kaibigan, so ganun lang. Hindi mo kailangan magbongga kasi ng para sa akin. Hindi ko kailangan magbongga ng handa. Hindi ko kailangan mag-invite ng sandamakuha na tao para lang i-please. So, kasi nga yung lang ako kapag minsan lang, bihira. Nung
7 years old ng anak ko, yun yung pinaghandaan ko ng malaki-laki. Yung ibang ordinaryong birthday lang na 2 years old, 3 years old, mga ganon, ay simpleng handaan na lang. So, ganyan yung ginagawa ko. So, yung mga okasyon tulad ng Pasko o Bagong Taon, hindi rin kami naghahanda ng bongga. Practical na lang. Yung may maihain lang sa mesa. Yung tipong ganon. Tapos, pati yun sa mga gamit namin sa bahay. Hindi ako yung bili lang ng bili. So, iniisip ko muna kung magagamit ko ba yung isang bagay na to o hindi. Kasi yung iba, tulad na minsan, mga pinang-display lang naman. Kung pupunta ka dito sa bahay namin, makita mo. Kahit ngayon, ayan, nakaupo lang ako dito sa sahig namin. Sa taas. So, ayan. Hindi ako, palabili ng mga gamit sa bahay. Kasi, iniisip ko na marami pa akong pwedeng pagkagastosan ng pera na yon. Example, yung upuan namin, dalawang purpose siya. Upuan siya, tapos yung ilalim niya cabinet. Tapos, ang mesa namin, ginawa pa yun ng papa ko na siguro mga 8 years or 10 years na sa akin na hindi ko pa pinapalitan. Kasi para sa akin, nagagamit pa naman, hindi ko pa kailangan magpalit. Saka yung mga kasi ngayon yan, bibili ngayon, ang mamahal na, hindi pa matibay. So, konting uga mo lang, konting palong mo lang kung saan, ay bali na. So, mga ganun. Hindi ako gano'n nabili ng mga mesa, kaya kama, kasi ang ninipis nga na kanilang bakal, ang ginagawa ko, nagpapagawa na lang ako ng mga ganun. Tulad yung kama ko, pinagawa ko lang siya. Tapos ginamit ko 3/4 na plywood. So, ayun, matibay siya. Tapos yung ibang kama dito sa amin, built-in na siya. Gawa sa bakal, naka-fix. O, ayun. Hindi rin ako nabili ng mga ibang appliances. Ang appliances ko lang, washing machine. Yun, kasi importanteng kailangan yun para mabilis yung ating paglalaba. Yung ref, wala ako nun kasi para sa akin, hindi ko naman ganun kailangan yung ref sa ngayon kasi yung palengke ay katabi lang ng bahay ko. So, lahat naman ng kailangan ko sa araw-araw ay nandito lang sa katabi ko. Paglas ko ng bahay, palengke na. So, hindi naman kung kailangan yung mga ganong bagay. Di sa bahay namin na meron lang kami TV, ayun. Kasi pang din ng mga bata. Libangan. So, ayun. Number 4. Hindi ako maluho. So, ayun. Isa rin yun kung bakit ako nakakapag-ipon. Kasi hindi ako maluho sa mga gamit o Yung bag ko, meron akong bag na branded, isa lang. So, yun yung ginagamit ko pag may mga special occasion. Pero bukod doon, wala na. So, yun siguro yung pinakamahal kong nabili na gamit ko. Yung worth 1.6. Yun lang. Hindi pa ako regalo na asawa ko ng sapatos na medyo mahal. Hindi pa ako magkaroon ng mahal na sapatos Kasi binibili ko lang mga 200, 300. Ganun lang. So, nung umalis siya ng ibang bansa siya, bilhan niya ako ng sapatos na medyo mahal yung presyo. Para nakakapanghinaya nga So, pero regalo niya naman yan. Kaya, appreciate ko naman. So, ayun. Tapos, yung binibili ko kasi, hindi ako basta-basta nagpapalit. Pag nagagamit ko pa, pwede pa yon. Hindi ko pa pinapalitan kasi hindi ako tulad ng iba na pag may bagong sample cellphone, pag may bagong labas, bibili ka na naman. Hindi ako ganun. Kung ano yung ginagamit kong cellphone, hanggang nagagamit pa at gumagana pa ng maayos, hindi ko pa siya papalitan. Tulad isang cellphone ko, F1S. Binabili ko ata siya 2016 pa or 2017, mga ganon. Hanggang ngayon nagagamit ko pa siya. Kaso nga lang, nung nagsimula akong mag-vlog, nung nagbibideo ako, napansin ko na medyo tumatalo na siya. Meron mo siyang parang naghahang. So ayun, kaya bumili ako ng S1 Pro na Vivo. So, magbili lang ako pag kailangan na talaga. Kahit nagpa-installment ako ng phone, hindi ako palit ng palit pag may bagong dating na high-end. So,
So, ayan. Kasi, ayan, iniisip ko kasi na yung mga cellphone, bumababa yung halaga niya. Kunwari, ang bilhin natin, 20,000 or ganun, or 16. Pag ayaw mo na niyan, hindi naman yung tataas ang presyo kasi second hand na. So, ang mga binibili ko, kung masabi man na luho, meron akong nabibili mga alahas, yung mga ganun. Kasi yung mga ganun na papakinabangan ko, kahit man marami akong bilhin na ganun, sa oras na kailangan ko ng pera, madali siya magiging pera. Kasi isang lamo lang siya, pera na agad. Tapos, kahit tumatagal yung panahon, hindi siya bumababa ng presyo. Tumataas yung kanyang halaga. Sample doon, may bibili akong worth 10K. Nung chinek ko ngayon sa kung magkano na pwede ko siyang ibenta, nasa 15K na. Kasi tumaas ngayon yung gramo ng alahas. So, ibig sabihin, yung mga ini-invest ko ay panigurado na hindi bumababa yung halaga kung hindi lumalaki pa. Tulad ng lupa, ayan. Yun yung isa sa mga gusto kong mabili, lupa. Kasi isa din yun sa mga habang tumatagal ay lumalaki yung halaga. Number 5. So, ito, nag-iipon ako. Yan, ginagamit ko yung mga alkansya. Yan, pag madami na, pinapasok ko sa bangko. So, ayun, nag-i-invest ako. So, yung mga kinikita ko, yung mga naiipon ko na yon, ay hindi ko basta lang iniipon para makaipon. Iniipon ko siya para mabili ko yung mga bagay na gusto kong makuha na in time ay malaking halaga ang kapalit o malaking halaga yung magiging value. So, example, yan, yung target ko next, makabili ako ng lupa sa probinsya. O kaya, kuha ko ng mga sanglang lupa na may mga pananim na pwede kong pagkakitaan. Bukod doon, pinaplano ko rin na magbili ng mga hayop sa probinsya. Kasi yung papa ko ayaw pumunta din sa Manila. Nag-aalaga daw kasi siya ng hayop. So, naisipan ko na pahanapin siya ng maliit na baka kasi para dagdag doon sa kanyang inalagaan. Saka, kahit paano, pagdating ng panahon, maaaring dumami yon o paglaki, mas malaki yung halaga na pagbebentahan. So, ganun mga bagay yung yung pinagkakagastusan. Hindi yung mga luho-luho lang na basta. So, doon ako lagi sa yung pwede kong pagkakitaan at pwedeng pagkuhanan ko ng malaking income. Tapos, bukod doon, meron din ako mga investment like insurance. So, may insurance, meron akong Philan Life. So, sa BPI siya. Baka mga next topic, may topic ko na din yon. So, may share ko sa inyo kung ano ba yung kinagandahan ng mga investment na ganon. So, meron kasing life insurance at iba't ibang klase ng insurance. So, tsaka with investment na yon. So, bukod doon, meron din akong St. Peter. So, ano man yung mangyari, ay hindi mo maproblema yung pamilya na may iwan. So, mga ganun tipo na practical reason kung bakit mo kinukuha o bakit ka mayroon. So, ayun lang. Sana ay meron kayong natutunan sa aking top 5 na tips para makapag-ipon. So, ayun. Thank you for watching, guys. Sana subscribe nyo ang aking channel for more videos na maaaring makatulong sa iyo, mapagkuhanan nyo din ng ideas. Yan. Thank you for watching.